Mga kakibat, nagharap na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Russian President Vladimir Putin kasunod ng ASEAN-Russia Commemorative Summit nitong July 17 at 18 sa lugar ng Kazan, Russia. Sa sidelines ng summit, tinalakay ng dalawang lider ang ugnay ng Pilipinas at Russia pagdating sa usapin ng food and energy security. Ayon kay Marcos Jr., maituturing na stable ang pakikipagkalakalan ng dalawang bansa. Patuloy namang magsusupply ng food resources ang Russia sa ASEAN ayon kay Putin. Samantala, binigyang diin ng Russian President na suportado nito ang kapayapaan at kaayusan sa ASEAN. Handaan niya ang Russia na makipagtulungan para makabuo ng bukas, maaasahan at komprehensibong security system ng ASEAN countries. Pinasalamatan naman ni Marcos Jr. ang Russia sa suporta nito sa ASEAN kasabay ng 35 taong ugnayan ng dalawang rehiyon. As ASEAN Chair, the Philippines welcomes Russia's continued engagement with ASEAN and its support for ASEAN centrality and the ASEAN-led architecture. On behalf of ASEAN, I express my appreciation to President Putin and the government of the Russian Federation for the warm hospitality extended to all the delegations for this commemorative summit. We look forward to working closely with Russia to further strengthen our partnership and to build a more peaceful, resilient, and prosperous future for our regions. Good news naman, matapos ang ASEAN-Russia Commemorative Summit, pinahintulutan ni Putin ang pagpapalaya sa 24 na mga Pilipinong 9 na buwan nang nakakulong sa Siberia matapos mabiktima ng illegal recruitment. Ayon kay Marcos Jr., nakatakda ang deportation ng naturang mga Pilipino ngayong araw ng Biyernes, ganap alas 5 ng hapon sa Russia. Ayon pa sa Pangulo, walang isinampang kaso ang Russia laban sa 24 na mga Pilipino pero ikinulong pa rin ang mga ito. Gayunpaman, nirerespeto ani ng Pilipinas ang batas ng Russia.